So, good morning again sa lahat. So, yun, katatapos lang pumaligo and as usual, I'm wearing white dahil sa bahay lang naman po ako sa buong araw at wala rin namang date with God. So, as I mentioned earlier, I will just have my date with my family or yung family time na tinatawag ko. So, mamaya again, I hope I will be able to vlog that for you to see. So yun nga, so nabanggit ko kanina na isa pa pala yung ayan, nakapag-shave na rin po. So simula nung nag-work from home, once a week na lang din po ako nag-shave. Normally nung normal pa ang situation, ano yan, every 2 days ako nag-shave para kahit paano malinis tingnan. Pero ngayon weekly na. So since nasa bahay lang naman, so kaya ayun. And one more thing, ayun nga, yung mabalik tayo sa paglabas ko kanina. So naalala ko rin na nakita ko yung doon sa labas na open na yung karamihan sa mga stores. So maganda lang tingnan na somehow yung mga business ay nag-ooperate na. So isa yan sa masasabi nating sad part of the pandemic, na marami talagang mga businesses yung naapektuhan. Pero yun nga, wala tayong magagawa kasi syempre health is wealth. So kaya yung iba is talaga nagsasakripisyo na isara muna for a time. Pero ayun nga, at least ngayon ay operational na po yung mga businesses, or maybe most of the businesses ay open na. Pero yun nga, mas aware na yung lahat about the situation, kaya may mga safety precautions na rin sila. So nakita ko na lahat ng mga staff ng mga stores ay naka-mask. So that's a good thing. Dun nga, so yung pagbalik ko dito, bago ako lumabas ng bahay is naihanda ko na yung pampaligo. So yun yung quote-unquote disadvantage ng pagiging single, that you have to do it on your own. You do it by yourself. Pero yun nga, sanay na naman ako. Ay sasabihin ng iba na humuhugot na naman ako, pero that's the reality. Sanay na naman na mag-isa, kaya I know that I have to do it by my own. So yun yung masarap sa mga may asawa, dahil pag uwi mo, naihanda na yung mga gamit na gagamitin mo. So kaya shout out sa lahat ng mga may asawa dyan. So good for you that you have found your forever. And patuloy lang na magdasal na patuloy na yung forever sa mga buhay nyo, dahil sobrang masarap ang may asawa, sobrang magaan in one way or another ang may asawa, especially kung tamang tao talaga yung inyong nakasama sa buhay. So yun, and what else, actually nilista ko yung mga naglaro sa isip ko kanina habang naliligo, ng mga i-share ko sa inyo. So yun nga, so concerning sa pag-grocery, so may nabasa ako months ago na parang one of the ways para matransmit yung virus is through cash or yung actual na pera. Kaya ina-advise talaga na credit card na yung gagamitin para at least ikakaskas na lang, gaya nga ng sinasabi nila, para sa pambayad sa mga pinamili natin. So kaya shout out sa lahat ng mga may credit card dyan. At least ngayon ay gamit na gamit nyo yung mga credit cards natin. So just a reminder na dapat we should use our credit cards wisely, na gamitin lamang doon sa mga talagang kailangan na bilhin, at yun nga, make sure na isettle talaga siya at the end of the month, or kung kailan man yung due date, dapat isettle ng buo para hindi magka-interest unnecessarily. So yun yung tamang paggamit ng credit card. And I praise God na somehow natutunan ko naman yun. Though struggle nung una, pero later on ay natutunan din yung tamang paggamit ng credit card. And what else? So yun nga, ipapakita ko sa inyo yung mga pinamili ko, na hopefully this will last for 2 weeks. So yun na siguro yung magiging practice ko, na every 2 weeks na lang lalabas for the grocery, para at least mas lessen yung exposure sa labas. At least isa rin pala sa blessings ng pagiging single. At yun nga, na solo ka sa bahay mo, solo ka sa kwarto. So I think yun naman yung practice
practice ng lahat ng mga OFWs or lahat ng mga hindi permanent resident sa labas ng bansa na nakikishare sila ng flat or ng bahay with other Filipinos. At yun nga, one of the safety precautions sa mga magkakabahay, especially yung may close contact with mga kabahay, is yun nga, na dapat daw nakamask ka pa rin pagkalalabas ng kwarto mo. At para lang makaiwas, kasi nga we don't know, baka asymptomatic ka, ikaw pala yung cause para makahawa ng ibang tao. So it's better safe than sorry. Sabi nga nila, prevention is better than cure. So doon sa mga may mga kabahay dyan, so make sure na i-follow natin yung guidelines na yun, that we should wear mask, especially if you are in close proximity with them. Kung common lang yung bathroom, kung common lang yung kitchen, so make sure that you wear your mask every time na lalabas kayo ng kwarto nyo. At yun nga, blessed din po ako dahil nga solo ako sa kwarto ko. Unlike po ng ibang mga kababayan natin na sharing sa kanilang kwarto, so medyo mahirap yung part nila. Pero I'm sure that they are following the safety guidelines din naman, or yung mga precautionary measures para maiwasan din nila yung sakit. So yun, so isa pa ring blessing na nakita ko of being in a barrio is yun nga, malayo ka sa city. Kumbaga malayo ka dun sa, mas maliit yung chance mo na mahawaan kasi nasa baryo ka, malayo ka sa sibilisasyon. At yun pa, yung advantage ko nga is single naman ako. Advantage ng pagiging single, na solo rin ako sa kwarto ko, so kaya medyo mababa talaga yung percentage na mahawaan or makapag-transmit ng COVID. So ayun, so yun po siguro muna. So again, as I mentioned, I'll be sharing yung mga pinamili ko sa inyo para lang for the sake of makapag-vlog. Some of the things are not vloggable. I don't know if there's such a word, pero ito yung mga naisip ko lang na pwedeng i-share sa inyo at this moment. So yun po. Banggitin ko na rin po pala na kahapon po ay ibinili ako ng aking generous na kabahay ng 2 tubig. Kaya ngayon po ay meron na po akong 4 containers of drinking water. So shout out sa aking napakabait na kabahay, Tita Agnes and Tito Ike. Isama na rin natin si Kuya Neo na nandito at si Kuya Uno na nasa Pilipinas ngayon. So yan, at ito naman po, as mentioned, ito po yung aking mga pinamili. Hindi naman po siya masyadong marami kasi I still have all those food na yun nga, ito yung mga relief goods ko na ipinakita ko sa inyo. So I still have those, kaya kaya pa naman mag-survive, I guess, for a month with those. So yan, nakikita nyo dyan yung favorite ko na bread. Ayan po siya, malinaw po ba? Ayan, at ito po yung orange, so it will be good for 2 weeks. 1 orange po ako per day. Then syempre ang lemon, nakita ko na half price siya ngayon, unlike before na talaga ang mahal niya. Then ito po ang banana, so ito po yung ginagawa kong breakfast together with milk. So yung before, ang binili ko na milk is yung nasa galon, pero good for 1 week lang siya. At least ito po ay matagal-tagal ng expiration, September pa siya. Kaya I learned from the experience na dapat ang bibili ko is yung ganito, Tetra Pak ata yung tawag dito, para at least tumagal yung buhay ng gatas na bibili na hindi siya masayang. Tapos syempre ang aking paboritong junk food kasi ubos na yung aking nabili last time. At ito, since balik sa regular price yung Pringles, kaya nakita ko ito na pareho din naman siya, sour cream. Ayan, sour cream flavor, so localized version ng Pringles. So let's see kung ano magiging lasa niya, kung anong lasa niya, sana masarap naman siya at hindi ko pagsisihan. Kasi last time may nabili ako na chocolate spread para sa yung palaman ba sa tinapay, na hindi siya masarap. Pero masarap siya sa pancake na ginawa ng pinakamamahal kong kaibigan. Tapos ayan, so nabanggit ko rin last time na naubos na yung pickles ko.
pickled mixed vegetables. So yan lang yung aking nakakain na gulay or kinakain na gulay sa mga panahong ito. Ayan. So yan po yung aking mga pinamili. Not so much. So again, hopefully this will last for 2 weeks. Except, syempre yung banana, yung napansin ko dito na 1 week lang yung life niya, sobrang hinog na siya after, or yung pagka last week na, so on the 7th day, sobrang hinog na siya. Kaya ayoko naman ng saging na sobrang hinog. So, ayan. So, yan po yung aking mga pinamili sa aking pag-grocery sa labas, ang buwis buhay na paglabas para makapag-grocery. So, yan po. That's it. So, nag-message na yung aking pamilya na ready na sila for our family time. So, again, i-vlog po natin yun. Salamat!